Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu. Ngayon pong June 26, taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, yung nabuo pong candlestick ni Shiba Inu kahapon ay isa pong bullish candlestick. At mapapansin po natin dito, nakabalik po siya dito sa ibabaw ng resistance line natin dito na 40 digits 1767. Kaya dahil dyan ay nagsisilbi na po ulit ito. Yan, balik po ito sa pagiging major support line. Yung color coding po natin dito ay mga kulay red ay support line, mga kulay green ay resistance line. Kaya ayan na po, nagawa pong bumalik ni Shiba Inu dito sa ibabaw ng major support line natin dito. Sapagkat ang nangyari po kasi kay Bitcoin ay ayan, nagkaroon po siya ng rejection dito sa 60K, 60,605 na major support line natin. Kaya sa kanyang pag-angat ay nagawa po niyang hatakin si Shiba Inu na umangat rin. Kaya yan po ang dahilan kung bakit napaka-correlated po ni Shiba Inu kay Bitcoin. Kung ano yung galaw ni Bitcoin ay ganun din yung maaasahan natin na magiging galaw nitong si Shiba Inu. Kaya ayan, kung magpapatuloy po na kung magpapatuloy po na mapipigilan ng support line natin ang pagbagsak ni Shiba Inu dito sa price level na ito ay mauuwi po ito sa pagko-consolidate. Sapagkat ayan, napaka-bearish. Yan, bearish pa rin po yung ating signal sa ating hazard indicator dito. Pero napakahaba na po ng ating hazard indicator dito. Kaya mukhang exhausted na or pagod na yung mga bears. Yan po ang ibig sabihin yan. Kung nakikita natin na masyadong mahaba na, yan, katulad nito, ay malamang ay pagod na yung mga bears. Kung pag sinabi natin pagod na or exhausted na, ay nanghihina na po sila. Yan, or nanghihina na po yung selling pressure natin. At yan po, nakikita na po natin yan dito sa ating QQE mod indicator dito sa ibaba kung saan ay lumiliit po yung mga sukat nito. Yan, ibig po sabihin yan ay nanghihina na ang selling pressure natin. Kaya maliban dyan ay ibig po sabihin ay sa kahit anumang oras ay pwede na pong makarecover itong si Shiba Inu sa kanyang pagkakabagsak. Kaya yan, maaari na po siyang maka-recover dito. At kung i-check na rin natin dito kay Bitcoin, pero pagdating kasi dito kay Bitcoin ay medyo hindi po gaanong mahaba yung kanyang hazard indicator dito. Ayan, mapapansin po natin dito, ayan, yung yung kulay green na yan. Pero ito naman po yung kabaliktaran. Bullish naman po ito. Kaya mapapansin natin mahaba. At yan, habang ito ay masyadong mahaba na, ay ayan, dito na po siya nagpalit ng trend direction at naging downward na po siya, naging kulay red. Kaya dito na rin, ayan, yung kulay red na yan ay sobrang napakahaba. Ayan, at dahil sa sobrang haba nito ay kailangan na rin po niyang nagpalit ng trend direction. Ayan, katulad din dito, ayan, sobrang haba nito yung nung umangat siya dito. Kaya ayan, yan na rin po yung pero pagdating po sa ngayon sa kasalukuyan ay yung kanyang hazard indicator ay mukhang pwede pa siyang humaba. Pero pagdating dito kay Shiba Inu ay at least medyo mahaba-haba na siya. Kaya posible pong mauwi ito sa pagko-consolidate. Ayan, kung pag si Bitcoin ay nagpatuloy sa kanyang pagbagsak, si Shiba Inu ay posibleng dahan-dahan na rin po siya sa pagbagsak pero hindi po gaanong matindi yung kanyang ibabagsak kasi medyo mahaba na yung kanyang hazard indicator dito. Yan, at maliban po dyan ay yung aking analysis po rito ay kung magpapatuloy po sa pagliit ng mga sukat ang mga QQE bars natin na ito dito ay ang magre-resulta po ang market price ni Shiba Inu sa pagko-consolidate or magsa-sideways po siya dito sa ibabaw ng major support line natin na 40 digits 1767. Medyo wala pa tayong nakikita na signal para makarecover ito. Kaya yan lamang po yung masasabi ko. Posibleng mag-consolidate ito or kung bibigay po yung support line natin dito ay magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. At ayan, nagpapakita po talaga na matibay yung upper portion ng ating pattern dito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya.
Ayan po yan. At nagkaroon po siya ng breakout pa nitong mga May 15 at inaasahan po natin na dulot po ng bullish breakout na ito ay angat si Shiba Inu. Kaya yan po yung mga dahilan kung bakit meron po tayong mga take profit dito or mga sell pending orders dito. Kaya ayan, 5 sell pending orders at meron po tayong 2 buy pending orders dito sa ibaba. Yan, maaari po ninyong gayahin or kopyahin yung aking simpleng paraan dito sa pag-trade dito kay Shiba Inu. Kaya ayan, nakatapat naman po yung mga presyo. Ayan, ang aking mga live spot trading positions dito sa mga price level na ito. Kaya madali lamang po ninyong iset up yan kung yan nga, gaya ng aking sinabi kanina, kung nais ninyong tularan or sundan yung aking simpleng paraan sa pag-trade dito kay Shiba Inu. Yung ginagamit ko pong platform dito ay ang TradingView at yung ating indicator naman po rito ay ang Hall Street Indicator, di po yan, at saka ang QQE Mod Indicator naman po rito sa ibaba. Check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para sa karagdagang detalye tungkol sa mga ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.